Balita naman tungkol sa kaguluhan sa bansang Libya. Nagmamakaawa na sa ating gobyerno ang mga pamilya ng mga Pilipinong naiipit sa kaguluhan doon. Umiiyak na sumugod ang ilang kaanak sa Department of Foreign Affairs kanina para personal na umapila sa ating mga opisyal. Nakatutok si Mark Salazar. Pinasok na po sila. Hindi nyo ba? Pinasok na po sila. Pinagsisira na po mga gamit. Pinagkukuha yung mga personal belongings. Mga pagkain wala na po. Kami po mga asawa dito sa Pilipinas. Ipinagmamakaawa ni Aling Marilu ang asawang si Julio na naiipit daw ngayon sa gulo sa Libya. Pinasok na raw ng mga nagpoprotesta ang kumpanyang pinagtatrabahuan ng kanyang mister sa disyerto ng Benghazi Brega. Inabandona na rin daw sila ng kanilang employer. Kanina habang nasa Department of Foreign Affairs, nakapasok ang tawag ni Marilu sa kanyang asawa. Wala pang rescue? Wala pang rescue? Wala pa rin. Kumusta na, nakakain na kayo? Ha? Nakakain na kayo? Ang mga kababayan natin dito, karamihan po nasa mga disyerto pa. Pero dito sa amin, maayos naman po namin yung kalagayan ngayon. Opo. Sa ibang lugar na aming mga sites, kasi mga 15 sites na meron kaming mga trabaho. Malalayo dito sa gitna ng disyerto. Ay mga taong hindi nakakain ng isang dalawang araw hanggang ngayon. Kasama ni Francisco ang asawa naman ni Milagros sa pinagtatrabahuang oil pipe. Sabi po ng asawa ko, lumapit na kayo sa OWA o sa DFA. Hindi na kami ligtas dito. Kinuha na lang mga nagpoprotesta ang mga gamit namin, pagkain namin, sasakyan namin, walang communication. Paano kami hingi ng tulong sa gobyerno ng Pilipinas? Nang may makaharap silang opisyal ng DFA, sinamantala na nila ang direktang paghingi ng tulong dahil hirap daw silang makapasok sa DFA hotline. Pag tumatawag po kami doon, naririnig po namin yung pagsabog, yung balila, naririnig po namin yung mga Kapag nakakuha na tayo ng solid information, concrete information, we will provide you with the necessary details ng kalagayan nila. At unang misyon nila ang hanapin ng mga Pilipinong inabandona ng employer sa gitna ng paglikas. Ang concern namin yung mga Filipino workers na inabandon na ng mga employers o kaya mga employers walang contingency plan as to their evacuation. Ito ang aming priority. Hindi pwedeng sabihin ni Endaya ang detalye para na rin sa kanilang seguridad, pero meron na raw 1,000 Pinoy ang inililikas ngayon at inaasahang makakalabas ng Libya bukas ng umaga. Sa mga pamilyang may kontak pa sa mga kaanak sa Libya na gusto nang lumikas, ang bili ng DFA, pagpayuhan silang magtungo sa Philippine Embassy sa Tripoli para makasama sa evacuation. Pero kung delikadong bumiyahe papuntang embassy, manatili na lamang sa ligtas na lugar na kanilang mahahanap hanggang humupa ang sitwasyon. Si Pangulong Noynoy Aquino pinamamadali na rin sa DFA ang pag-aasikaso sa sitwasyon ng mga Pilipino sa Bahrain, Libya at Yemen. Kasi na-assess naman lang kung nag-deteriorate na yung sitwasyon. Perhaps they should be acting faster, DFA in particular. And we will be correcting that. Pero the systems are in place. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Narito po muli ang numero ng Department of Foreign Affairs na maaaring matawagan ng mga kaanak ng mga Pinoy sa bansang Libya. DFA hotline number 8344580. Maaari ring tumawag sa DFA trunk line 8344000 at magpa-connect sa Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs. Para naman po sa mga kaanak ng mga Pinoy sa bansang New Zealand, pwede pong tumawag sa DFA hotline 834-4448 at 834-4596. Maaari rin tumawag sa helpline ng mismong gobyerno ng New Zealand 0800-779997. Ikatatlong araw na po ngayon ang matinding tensyon sa bansang Libya at sa gitna ng pagmamatigas ng leader doon na si Muammar Gaddafi sa panawagang bumaba na siya sa pwesto ay nagkukumahog na ang iba't ibang bansa sa paglilikas ng kanilang mga kababayan doon. Nakatutok si June Benerico. Mataas pa rin ang tensyon sa Libya sa gitna ng mga protesta para patalsikin sa kapangyarihan si Libyan President Muammar Gaddafi. Maging mga sasakyan hindi pinatawad at sinilaban.
Sa ibang bahagi ng Tripoli, inihahanda na ang mga daan-daang hukay na ilalaan umano para sa mga nasawi sa kilos protesta. Sa tala ng ilang human rights group, hindi bababa sa 230 na ang patay. Pero kung mainit ang panawagan para sa pagpapababa sa pwesto kay Gaddafi, may sariling sigaw rin ang kanyang mga taga-suporta. May mga bata pang nakikiisa sa demonstrasyon. Nananawagan kasi si Gaddafi na magpakita ng suporta sa lansangan ang mga naniniwala pa rin sa kanya. Kasabay ng paninindigang hindi siya bababa sa pwesto, sinabi ni Gaddafi na susugpuin niya ang lumalaking pag-aaklas laban sa kanyang pamumuno at mamamatay raw siyang isang martir para sa Libya. Sa ngayon, kabilang sa mga lugar sa Libya na nababalot pa rin ng tensyon ang mga lungsod ng Tripoli, Benghazi kung saan unang pumutok ang pag-aaklas, Derna at Tobruk. Puspusan na rin ang evacuation na sinasagawa ng iba't ibang bansa para mailigtas ang mga kababayan nilang naiipit sa tensyon sa Libya. May mga sakay ng bus, ang iba naman dumagsa sa airport. Ang Amerika at United Nations nagpahayag na ng pagkondena sa paggamit ng dahas laban sa mga sibilyan sa Libya. I must say that we have felt very strongly and we have been pressing all along that this must stop. Clearly, the idea of attacks on your own civilian population is totally unacceptable. Ang mga Pinoy na may kaanak sa Libya, hindi rin maibsan ang kaba. Sa bawat tulog ng kanyang cellphone, kinakabahan si Danny Insauriga. Sa pakikipag-text niya kagabi sa anak na si Joseph Roy, isa sa mga OFW na naiipit ngayon sa isang hotel sa Libya, parang nagpapaalam na raw ang panganay na anak. Parang nawawalan na din siya ng sisiraan na ng loob eh. Sabi niya, bahala ka na sa pamilya ko, mahal ko kayo. Na ganung word na sabi ko, huwag kang masisiraan ng loob. Nakahinga lang na maluwag si Mang Danny na mag-text ang anak bandang hapon na nakalipat na sila sa Embahada ng Pilipinas mula sa pinagtatrabahohong hotel. Wala rin tigil ang mga tawag sa recruitment agency na ito mula sa kaanak ng mga OFW sa Libya. Nakikiusap na pauwi na sa Pilipinas ang kanilang mga mahal sa buhay. Yung mga tumatawag po, hindi po, it is understandable na medyo kinakabahan sila, but we try to explain to them how we go about these things kasi understandably po, we have to follow the instruction of DFA. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Tumulak na patungong Libya ang grupong binuo ng ating gobyerno para umalalay sa ating mga kababayang naiipit sa kaguluhan doon. Partikular na asikasuhin ng grupo ang paglikas sa mga Pilipinong gusto lang makauwi dito sa Pilipinas. Hanggang ngayon naman ay hindi pa raw kailangan ng mandatory o sapilitang paglilikas ng mga Pinoy sa Libya. Nakatutok si Julius Segovia live mula sa NAIA. Julius. Dahil tumulak na pa Libya ang 6-man team ng DFA na tutulong sa Pilipino na naiipit sa kaguluhan at tensyon sa gitnang silangan. Sa pangunguna ni DFA Executive Director Eric Endaya, umalis na papuntang Tripoli, Libya ang 6-man emergency team na binuo ng gobyerno. Layo ng delegasyon na hanapin ang mga OFW na nawalan ng kontak sa kanilang mga kaanak dito sa Pilipinas. Pakay rin nilang ilikas mula sa Libya ang mga Pilipinong nais ng magbalik bayan. Mula Pilipinas, mahaba-haba ang biyahe nila dahil sarado na ang paliparan sa Tripoli. From Manila to Tunis and Tunis to Jerba, Jerba to the Libyan border. Na magta-taxi? Yeah, uupa kami ng sasakyan. Kampante ang 6-man team na makapasok nila ang Tripoli maski pa ito ang sentro ng gulo sa Libya. Yeah, we are confident na makakapasok kami ng Tripoli. Sir, ang mga kasama ko, lahat sila na-assign sa Tripoli at mga eksperto na sila doon. And we are very confident we could enter Tripoli to the Tunisian-Libyan border. Naglaan ang pamahalaan ng $150,000 bilang tulong sa mga OFW na naiipit sa gitnang silangan. Ang Department of Labor naman, 25 million pesos ang pinangakong tulong sa voluntary repatriation ng gobyerno sa mga OFW na apektado ng karahasan sa Middle East. Sa ngayon, tuloy-tuloy naman daw ang pagpapalikas sa mga Pilipino roon. Hindi pa raw kailangan ng mandatory evacuation. Katunayan, mga employer mismo ng mga OFW ang nanguna sa pagpapalikas. Alinsunod na rin daw sa kontrata ng kumpanya at mga empleyado
oras na may sumiklab na tensyon. Bagaman bahagi lang ng Libya ang may gulo, inaabisuhan pa rin ng DFA ang mga OFW na mag-ingat at maging alerto. Mas mainam daw kung mananatili sa kanilang work area. Mas ligtas para ang mga Pilipino kung nasa kanilang pinagtatrabahuhan sila dahil sa ipinatutupad na security measures ng bawat kumpanya. Kundi man may mga evacuation center naman daw sa Libya gaya ng isang Philippine school sa Tripoli at 2 pang eskwelahan ng mga Pilipino sa Benghazi. We hope we will be successful para lang tulungan natin ang ating mga kababayan. Madami nang humihingi ng tulong and I think the situation is getting worse. Mel, 10 araw mananatili sa Libya ang emergency team ng gobyerno. At yan muna ang latest mula rito sa NAIA. Balik sa iyo dyan. Maraming salamat sa iyo, Julius Segovia. Mga kapuso, meron pong mga Pilipinong nurse na hindi makalabas sa mga sandaling ito sa isang ospital sa Libya. Kasi po may banta ang ilang demonstrador na babarilin daw sila. Kaya nagsusumamo ang kanilang mga kaanak na mailigtas daw sana ang kanilang mga mahal sa buhay. Nakatutok si Jiggy Manila. Pauwi na sana sa Mayo pagkatapos ng kanyang kontrata sa Libya si Myla Castillo, isang nurse na naka-assign sa intensive care unit sa Tadjoura National Heart Center sa Tripoli, Libya. Pagbalik niya ng Pilipinas, lilipad naman daw si Myla papuntang Canada matapos mabigyan ng immigrant visa. Ang kaso, nitong nakaraang Lunes ay pinasok ng mga armadong anti-government protesters ang kanila ospital. Sa pinakahuling tawag niya sa kanyang mga magulang na nasa San Pablo, Laguna, ikinuwento ni Myla na kinumpiska na rin daw ang kanilang mga gamit. Kwento din daw ni Myla sa kanyang ina, may ilan pang Pilipinong nurse na kasama raw niyang naiipit ngayon sa loob ng Tadjoura National Heart Center dahil sa banta ng mga sniper sa labas nito. Takot na daw sila. Kasi daw basta kahit naman nakita kang na lumabas, binabaril na lang. Pahirapan ang koneksyon ng internet sa ngayon sa bansang Libya. Hindi na rin regular ang tawag ni Myla sa kanyang pamilya. Maging ang mga cellphone kasi ay kinuha. Kaya nakikiusap ang pamilya Castillo, sana raw ay matulungan sila ng Embahada ng Pilipinas sa Tripoli para mailabas mula sa ospital ang mga naipit na nurse. Maaaring araw tulungan siya na sabihin sa kinauulan dito na ganun ang sitwasyon nila raw, gusto na nilang umuwi. At naputo lang nga ang kanilang usapan dahil mayroong malakas daw na pumutok. Wala nang nakikitang paraan ng pamilya kundi ang manawagan sa pamahalaan na pabilisin ang pagpapawi sa 43 nurse roon bago pa maubusan ng supply sa ospital at lumala ang sitwasyon. Ang mahal na presidente at ang mga kagawad po ng ating DFA, sana po naman ay dinggin nyo ang aming mga hinaing para lalo na po sa mga kababayan nating nasa Libya, mga nurses pong nandoon. Lalo na po ang aking anak na si Myla. Inaasahan po namin na hindi nyo kami pagkakaitan ng inyong tulong. Jiggy Manila, Nakatutok, 24 oras.